Pagdating sa transport infrastructure, kulalap daw ang Pilipinas sa Southeast Asia ayon sa lumabas na ulat ng World Economic Forum. Pero para tugunan ito, may mga infrastructure project na nakalinya ang gobyerno. May report si Sandra Aguinaldo. Ang araw-araw na pagkukumute kalbaryo para sa ilang Pilipino na mas pinalala pa ng usad pagongga traffic at kabi-kabilang aberya sa daan. Ang mga biyahe, paralisado rin kapag may malawakang transport strike. Nariyan pa ang mga disgrasya sa bus. Dagdag pa ang madalas na pagtirik ng tren ng MRT. Sa Magallanes Station, kinailangang ibaba ang mga pasahero dahil nagkaroon muli ng aberya. Nitong 2016, sa ilalim ng nakaraang administrasyon, may 48 na mga bagong bagon na dineliver sa Pilipinas. Pero ayon sa DOTR o Department of Transportation, hindi pa ito maaaring gamitin hanggat wala pa itong international certification na ligtas na itong gamitin. Halos kalahating milyon ang sumasakay sa MRT araw-araw pero 320,000 lamang ang capacity nito. Bukod sa luma na yung tren, kulang na rin daw yung mga bago nito. Kaya naman ang DOTR ay gumagawa na daw ng lahat ng hakbang para matapos na ang paghihirap ng mga pasahero. Ang theory namin ganito, hindi sila nagbibili ng tamang spare parts. Pangalawang theory namin, hindi nila na-inspeksyon halos lahat ng dapat in-inspection nila nung nakarang Holy Week. Hininga ng DOTR ng paliwanag ang Busan Universal Trail, ang maintenance provider ng MRT, kung bakit hindi dapat i-terminate ang kontrata nito matapos ang anilay mga seryosong insidente kaugnay sa maintenance ng MRT. Sa pakikipag-usap ng GMA News kay Attorney Charles Mercado, spokesperson ng Busan Universal Trail, pinag-aaralan na ng kanilang legal at technical office ang naturang problema. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Benjamin Diokno, handa umanong gumastos ang pamahalaan ng 8 trillion pesos para pondohan ang tinawag niyang Golden Age of Infrastructure sa loob ng 6 na taon. Isa sa ibinida ang Mega Manila Subway Project. 25.3 kilometers na riles ito na may 14 na istasyon. Inaasahang makapagsasakay ito ng 350,000 na pasahero kada araw. Kabilang din sa mga pupondohan ang mga kalsada, iba pang public transport and railway systems, mga paliparan at industrial parks. Kung maisa sa katuparan ang mga nakalatag na plano, malaking ginhawa ito sa bawat commuter na patuloy na umaasa sa mas maayos na pampublikong transportasyon. Pero kung ikukumpara sa mga karatig bansa natin sa Asia, kulelat nga bang maituturing ang Pilipinas pagdating sa transportasyon? Sa 2016-2017 Global Competitiveness Report ng World Economic Forum, nasa mababang pwesto ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa Southeast Asia sa may pinakamaunlad na transport and infrastructure sa buong mundo. 138 bansa ang kabilang dito. Sa report ng World Economic Forum, bibigyan ng ranking ang kada bansa mula 1 hanggang 7. Tanging ang Singapore at Malaysia lamang sa Southeast Asia ang nakapasok sa top 20 na may score na 6.5 at 5.7. Sila rin ang mga bansa sa Asia na nanguna sa ranking. Ang Pilipinas, nasa ika-70 pwesto sa buong mundo at merong transport infrastructure score na 3.2. Sa mga bansa sa Southeast Asia, 2 bansa lang ang ating naungusan, ang Cambodia at Laos. Sandra Aguinaldo, GMA News.